Kasabay ng katotohanang sa susunod na taon, ay umpisa ng magsidatingan ang mga warships na binibili ng Pilipinas mula sa Hyundai Heavy Industries sa South Korea, na inaasahang hanggang sa 2028, ay walang patid ang delivery ng mga warships bawat taon, ay makikita din ang matinding pangangailangan ng Philippine Navy, na madagdagan ang kanilang mga anti-submarine helicopters, na kailangang e-assign sa bawat warships na ito. Base sa specifications sa dalawang Malvar class at 6 na offshore patrol vessels, ang bawat barko na ito ay kailangang merong anti-submarine capabilities, kaya mapapansin na ang Malvar class ay mayroon itong hull-mounted sonar, at tube array sonar, at syempre mayroong torpedo tube launchers. Inaasahang ganun din dapat ang 6 na offshore patrol vessels. Heto ngayon ang problema, dahil wala pang dagdag na anti-submarine helicopters ang Philippine Navy ngayon, na dapat sana ay mayroon ng 2, para i-assign sa darating na BRP Miguel Malvar, at BRP Diego Silang. Meron nang napabalita noong 2022, na umpisa nang mag-acquire ng 2 Wildcat 151 anti-submarine helicopters ang Philippine Navy, upang eksaktong tatapat ang delivery ng mga ito, sa pagdating naman ng 2 Malvar class, so bakit hindi tinuloy ng Philippine Navy? At bakit hindi pina-prioritize ang pagbili ng karagdagang 2 Agusta Westland Wildcat 151 anti-submarine helicopters ng panahong yun? Ano ba ang pinaplano ng Philippine Navy? Heto ang impormasyon na nakalap ng administrator ng Facebook page na Bonds QPH, nang nag-attend siya sa nakaraang Asian Defense and Security Exhibition 2024, at kanyang nakausap ang representative ng Lockheed Martin, na may display ng isang Sikorsky S-70 anti-submarine helicopter variant. Kaya kanilang napag-usapan ang patungkol sa mga Sikorsky helicopters na binili ng Philippine Air Force, sa panahon ni dating President Duterte, na unti-unti nang dineliver ng Lockheed Martin sa ating bansa. At heto ang impormasyon na ni-reveal umano ng Lockheed Martin, na magbibigay linaw sa ating mga katanungan. Bagamat inasikaso na umano ng Philippine Navy ang pagbili ng mga anti-submarine helicopters, ngunit may paraan na umano na ginagawa ang Philippine Navy, upang agad na masolusyonan ang pangangailangan ng ating Navy, ng mga anti-submarine helicopters sa parating na 2 Malvar class, at ito ay ang pag-convert ng 2 Sikorsky S-70I Black Hawk helicopter, upang maging anti-submarine helicopters. Una nang ginagawa ang mga ganito ng US Navy, kung saan ang ilan sa kanilang mga utility helicopters, ay kanilang minodify upang magkaroon ng anti-submarine capability, upang ma-maximize nila ang usage ng mga helicopters na nasa kanilang fleet. Ang isang ordinaryong utility helicopter, ay lalagyan lamang ng anti-submarine sensors tulad ng sonar at torpedo launchers, at syempre ang anti-submarine modules, na ilalagay sa loob ng helicopter. Tila mas gusto natin ang ganitong setup kaysa bumili ng isang dedicated anti-submarine helicopters, tulad ng Agusta Westland Wildcat 151, dahil sa bansa nating hindi masyadong mayaman, ay bagay na bagay sa kanya ang mga equipment na mababa ang maintenance at operating cost, bukod sa mas mura ito kumpara sa isang dedicated anti-submarine helicopters. Ang isang Sikorsky S-70I Black Hawk helicopter, ay may tinatayang operating cost per hour na 180,000 pesos lamang, habang ang Agusta Westland Wildcat 151, ay nasa 270,000 pesos bawat oras. Napakalaking savings ito sa isang bansang mahirap, tulad ng Pilipinas. 8 warships ang i-deliver ng South Korea sa Philippine Navy, kaya kailangang 8 anti-submarine helicopters din ang agad na kailangan nila. Ito ay kung ating ipagpalagay na wala ng bibiling warships ang Pilipinas hanggang sa 2028. Ngunit hindi ito ang nasa mga balita ngayon, dahil mismong ang Philippine Navy at ang mga manufacturer ng mga warships ang nag-reveal, na mayroong at least 10 karagdagang mga warships, ang nasa proseso na ng pag-procure ng Philippine Navy, na mag-uumpisa sa susunod na taon, at ang lahat ng ito ay nangangailangan din ng mga anti-submarine helicopters bawat isa. Kaya kung sakaling ang mga Black Hawk helicopters na ito ang gagawing anti-submarine helicopters ng Philippine Navy, ito ay nangangahulugang ang baniling 32 Black Hawk helicopters, ay hindi ang huling bibilhin ng Pilipinas, kaya maari na nating asahan na magkaroon na agad ng karagdagang pag-procure ang Philippine Air Force ng mga Sikorsky Black Hawk helicopters,
upang mapunan ang mga helicopter na ibibigay sa Philippine Navy. Ganun pa man, kung sakaling ating mabalitaan na nag-procure ng karagdagang mga Agusta Westland Wildcat 151 anti-submarine helicopters ang Philippine Navy, ay nangangahulugan ito, na ang ginagawang pag-convert ng Sikorsky S-70i Black Hawk helicopters sa pagiging anti-submarine helicopters, ay isang temporary lamang, upang masolusyonan, ang pangangailangan ng Philippine Navy sa kasalukuyan.